Masayang araw po mga ka-PL. Palapit na po ng palapit si kamalasan sa kampo ng mga bangag. Sa ngayon, si kamalasan lang muna. Tsaka na po si Boy Kalawit. Kita nyo, ano na nangyari ngayon mga kababayan? Galit-galit na sila. Nilaglag na sila nung isa. Susunod niyan mga kababayan. Paunahan yan, maglabasan ng baho. Pero sa palagay ko, ang unang kakanta mga kababayan, etong si Tambaloslos. Mag-isa na lang siya ngayon eh. Wala na siyang kakampi ngayon. Yung ibang congressman nga na dating nasa Lakas in UCD, nagsipagpulasan na eh. Si Saldico, wala na rin mga kababayan. Hindi natin alam, baka may contact itong dalawang ito. Si Marcos, syempre marami pa siyang kakampi. Kanya lahat ngayon. Kanya din ang kapangyarihan, mga kababayan. Pero, bandang huli, maglalaglagan din yan. Kaya ang malas ho nila, mga kababayan, darating at darating po si kamalasan sa kampo nila. Tandaan niyo po yan. Hindi lamang po yan ang kamalasan na darating sa kanila. Ngayon talagang, nako, halos hawakan na po sila ng liig sa liig ng Korte Suprema. O ito ho ang balita mga kababayan. Noong isang linggo lang, nangyari yaong press conference ng UPI na nagsasabing maghahain di umano sila ng writ of mandamus sa Korte Suprema para ang mismong Korte Suprema na ang mag-oobliga o mag-atas sa presidente na magpa-herpolical test siya at ilabas ang kanyang medical bulletin. O eto na mga kababayan, ginalaw na po ng Korte Suprema ang baso paunti-unti pa lang. Pautay-utay pa lang po. Para kito paano gumanda o paganda ng paganda ang eksenang mapapanood po natin sa mga mangyayari sa mga susunod na linggo. Tandaan nyo po yan. Ito ang sabi mismo ng Korte Suprema. Sa sesyon nito, ngayong araw, Abril 22, mga kababayan, 2026, inaksyonan ng Korte Suprema ang GR number E-05860 Pantalyon D Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan Serrania at Raimundo L. Junia laban kina Ferdinand R. Marcos Jr. at Ralph G. Recto sa kanyang kapasidad bilang Acting Executive Secretary. Inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent, mga kababayan, itong si Bongbong Marcos at si Ralph Recto, na magsumite ng kanilang komento sa petisyon para sa writ of mandamus na inihain nina Alvarez at ng kanyang mga kapwa petitioner. Ang writ of mandamus po, mga kababayan, na inihain ng grupong UPI noong nakaraang linggo, yun po ang gagalaw. Susundin po yun ng Korte Suprema na uutusan nila si Marcos tungkol nga sa kanyang hair follicle drug test at sa kanyang kalusugan. Mga kababayan, para mas madali po nating maintindihan, kasi mga writ of mandamus na yan, mga salitaang pang-abogado, hindi man po tayo abogado. Pero na-research po natin, matatalino naman po kayo. Alam naman po namin yan, alam niyo rin po yan. Ito pa, layunin ng petisyon na magpalabas ang Korte Suprema, ito na po, ng writ of mandamus na
inaatasan ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental na pagsusuri kabilang ang hair follicle drug test, mga kababayan. Ayan na, kabilang po ang hair follicle drug test at ang kanyang medical bulletin. Kasi nga nung mga nakaraang linggo napabalita na napakalala na di umano na kanyang sakit. Nasa maximum level na di umano ayon sa kanyang USEC ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na kumakain. Sila po mismo may sabi yan, ha. Hindi po tayo, hindi po gawa-gawa natin. Sila ho mismo ang may sabi. Ang payat-payat na ng presidente kasi hindi kumakain. Putang ina. Naging araw ng kagitingan, biglang tumaba. Yawa. Kaya ayan, writ of andamos po ang katapat niyan, mga kababayan. Hair follicle drug test. At kanyang utak, kung meron pa ba siyang kapasidad na mamuno, kung meron pa, maayos pa ba ang kanyang mentalidad, kaya niya pa ba tayong pamunuan? Ayan, naku po. Matindi na ito. Talagang sa susunod na linggo nito, pag hindi sila tumugon, nako, hindi natin alam kung ano magiging hatol po ng Korte Suprema. Hinihiling din ng petisyon na atasan ang Pangulo na isiwalat at ilathala ang medical report na naglalaman ng mga resulta ng nasabing pagsusuri, kabilang ang medical at clinical na kumpirmasyon ng kanyang physical at mental na kakayahan para gampanan ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo. Ayan, mga kababayan. Di po ba? Mentalidad, kung kaya pa ba niya tayong pamunuan? Kaya niya pa bang gampanan ang kanyang pagiging presidente? Di po ba? At kanyang bisyo, may bisyo ba siya? Kasi sinabi ng ate niya, ayan, nadamay tuloy. Adik ka pala, sige. Kasama na to sa writ of mandamos. Di po ba, mga kababayan? Yari, talagang gigipitin na ho sila. Ngayon, pag hindi niya po ito sinunod, mga kababayan, ay hindi ho maaari. Kataas-taas ang hukuman na po ang magmamando sa kanya. Sa kanya na lang, wag na lang si Ralph Recto. Wala namang kwenta yan eh. Wala namang Ralph Recto kung walang Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos na lang tayo. Diba? Ngayon, pag hindi niya sinunod ang Korte Suprema, papipilitan po ang Korte Suprema na gumawa ng mas mabigat na aksyon. Mas mabigat na aksyon na yun ang magiging dahilan para lumayas na lang siya. Kaysa sundin niya ito, mga kababayan. Ganun din naman ang kinalabasan. Kung sundin niya ito nga nasa petisyon ng mga petitioner, which is itong writ of mandamos para sa kanyang hair follicle drug test, mga kababayan, sa kanyang medical bulletin, at sa kanyang utak, kung matinong tao pa ba siya, palagay ko, ang dalawa rito magiging positive po, mga kababayan. Tatlo na yan lang, ha? Yung dalawa po rito magiging positive, mga palagay ko lang, mga kababayan. Baka kayo nga sabihin nyo pa, tatlo positive. Ako, dalawa lang, maawa tayo ng kaunti. Tao man din yan. Di ba? So, anong gagawin niya? Ganun din naman. Positive din naman. Layas na lang tayo, puta. Wala tayong paglalagyan na. Sumunod at hindi. Wala. Sumunod siya. Positive siya. Hindi siya sumunod. May mas panibagong, nako, baka kasuhan sila ng Korte Suprema o ano kaya magiging desisyon ng Korte Suprema. Di natin alam. Kasi hindi man tayo abogado. O di po ba, mga kababayan? Sigurado, meron talagang kasunod na aksyon yan kapag hindi niya po ito tinugunan. Paano na? Dalawa lang pamimilian niya.
sumunod o lumayas. Pag sumunod siya, ganun din, laglag din siya, mga kababayan. Layas na lang siya. At least, hindi mapapatunayan ng Pilipino na gumagamit talaga siya ng pulburon. Sinabi lang ng kanyang ate, pwedeng chismis, pwedeng totoo. O, kasi wala naman pinapakita. Si Aimee na, ito picture, may hit-hit siya. Ito picture, bangag na bangag siya. Wala naman ganun. Kwento lang naman yun eh. Pag sinunod niya, yung drug test niya, positive, addict nga. Hindi ba, mga kababayan? Ganun lang yun. Kasimple. So, anong gagawin? Layas. Ngayon na, gawin mo na. Nauumay na kami. Naiinis na kami. Dinadaan na lang namin sa tawa. Di po ba, mga kababayan? O, ito pa. Dagdag ko po, mga kababayan, na karapat-dapat na nga talaga na sundin ng Korte Suprema etong writ of mandamus na inihain ng grupong UPI. Bakit? Sinabi po ni Marcos na nahuli na di umano si Saldico sa Prague o sa Czech Republic. Diba? Nahuli na. Ang yabang-yabang. Kala mo naman, otoridad ng Pilipinas na nakahuli. Hindi naman. Kung totoong nahuli. Hindi naman. Mga Czech authorities naman. Kayabang-yabang. At inulit-ulit niya. Diniin niya talaga, nahuli nga. Ang kulit yun naman eh. Ilang beses niya sinabi, nahuli nga. Talagang sinisiksik niya sa isipan natin nahuli. Pero ito ngayon, ano sabi dito mga kababayan? Ito na lang po, ang pakinggan natin. Wag na lang yung Czech Republic, bagamat naglabas na po ng pahayag ang Czech Ministry of Justice na wala silang natatanggap na impormasyon tungkol kay Saldico. Klaro-klaro to. Ayan DOJ. Kinumpirmang wala sa kustodiya ng Czech authorities si Saldico. Paano ngayon yan? DOJ na daw ang may sabi. Ang sabi po, dito sa binasa ko, yan po ang mga kumakalat ngayon. DOJ pa mismo ang may sabi. Paano ngayon si Marco? Fake news ka pala, sir eh. Sino may sabi sa UPL? Ayan, sabi daw ng DOJ. Yan daw ang sabi ng DOJ. Kinumpirma pa nga nila eh. Wala daw sa kustodiya ng Czech ang nakatakas na dating congressman. Ayan. Nabubuyoy na, para tayo si Bangag. Di ba? Kayo magsabunutan. Bahala kayo sa buhay nyo. Gulo-gulo na sila, mga kababayan. Magkakaiba na po sinasabi nila. Nako. Parang unti-unti nang nagtatalunan na. Natandaan nyo, ang dami pong nag-resign nung nakaraan. Si Anyo, at saka yung sino nga yung isa. Kalimutan ko, magkasunod yun. Araw lang ang pagitan eh. Tapos sabi po sa akin ng ating kaibigang Butike, mga kababayan, hindi lang yung dalawang yun ang magre-resign. Marami pa. Susunod na magre-resign. Yan na, sinasabi ko dyan. Mabigat na po ang bangka sa kanang panig. Unti-unti na pong tumatab ang bangka. Malulunod na sila. Yun po yung sinasabi ko. Napalapit sa kanila si Kamalasan. Mga kababayan. Ayan! Sige! Ina nyo akala nyo walang nakatingin? Marami. May mga nakatingin. Hindi lang ang taong bayan, kundi ang nag-iisang nakatingin sa ating lahat. Taong bayan na kasi ang inyong tinapakan eh. Hindi yung kapwa nyo lang politiko, kundi taong bayan na mismo ang tinapakan ninyo. Kaya karapat-dapat na kayong singilin. Karapat-dapat na rin kayong magbayad. Dahil yan sa inyong mga kasakiman, masyado kayong nangarap na maaga pa, hindi naman kayo pinagbabawalan na hindi maging kandidato sa 2028. Lahat naman pwede. Pero, inuna nyo, ang galing ninyo, talino ninyo, pero palpak din naman. Ano nangyari ngayon? Hindi nagkawindang-windang na kayo.
Di ba, mga kababayan? Samantalang ang BP Sara, nako, relax lang. Kanina, dinidinig ang impeachment laban sa kanya, pero siya, wala akong pake dyan. Kasi walang pake si Inday kahit na ma-impeach siya. Ang daming Duterte na pwedeng tumakbo. Di ba, mga kababayan? Ito pa, mga kababayan, no? Ito pa, patunay na sineswerte talaga ang ating pangalawang Pangulo. Bakit? Maliban sa relax lang siya dun sa kanyang impeachment, o eto, pa-travel-travel na lang, mamatay kayo sa inggit, putang ina nyo. Habang nagkakalaglagan na sila, mga kababayan, ang mga buhaya, konti na lang, maglalabasan na ang baho, at may natanggap po akong kaunting chismis na naman, na parang magjo-join force yata, mga kababayan, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Hala! May kontak ng dalawa. Martin at saka si Saldico daw. Daw lang man yan. Daw lang po yan. May kontak daw sa dalawa. Mag-iisa daw sila. Pagtutulungan daw si Bangag. Lagot na. Eto na. Ang pangalawang Pangulo, nagsasaya. Pa-travel-travel. Mamatay kayo sa inggit. O eto po. Ang patunay, mga kababayan, na ang pangalawang Pangulo na hindi kaano-ano ng Pangulo, hindi kaano-ano ni Marcos, hindi niya kadugo, pinayagan na mag-travel. Yung pinsan niya, si Tambaloslos, ang paalam, dyan lang, malapit lang, Singapore, kapitbahay lang eh. Para pati sa kalusugan, dahil daw masakit daw yung tiyan niya. Magpahilot lang daw siya sa Singapore. Hindi pinayagan ng pinsan niya. Ng Pangulo mismo, hindi pinayagan si Tambaloslos. O paano yan? Pero itong hindi kaano-ano pinayagan, kita nyo naman ang swerte talaga, mga kababayan. O Duterte request travel authority for Europe, South Korea trip, mga kababayan. O mga kababayan, Duterte, nag-request siya ng travel. O ito, Malacanang has confirmed that Vice President Sara Duterte has requested travel authority for an overseas trip from April 23 to May 15. Matagal-tagal po, mga kababayan. Matagal-tagal na biyahe ito. Pero yung pinsan niya, hindi pinayagan. Bakit po hindi pinayagan? Nako, delikado si Martin Romualdez. Niluluto na siya ngayon. Siya na po ang isusunod. Ilalaglag talaga siya, mga kababayan. Ilalaglag talaga siya. Duterte is set to visit the Netherlands. Ang lalayo po, Belgium, Germany, the United Kingdom, Ireland, and South Korea during the trip. Ang lalayo po, mga kababayan. Ang pinakamalapit-lapit lang po ay ang tawag nito, Korea, South Korea. Lahat po Europe pinayagan. Pero ang pinsan niya tinabla. Indikasyon po yun, mga kababayan, bakit hinold o hinarang ang flight ni Martin Romualdez. Siya na po ang hot seat ngayon. Kaya ako sa iyo, Martin Romualdez, maliban sa hinala namin na mauuna kang maglabas ng baho, gagayahin mo si Saldico, baho laban sa mismong pinsan mo at mga kakampi niya, gawin mo na. Ikanta mo na sila, Martin Romualdez, katulad ng ginawa ni Saldico. Kung totoo man yung usap-usapan na kuno meron kayong contact na dalawa at
niluluto din ninyo yung inyong sariling rekado pagtapat sa rekado nila pinsan mo. Ha? Gawin nyo na. Bahala ka. Nasa Pilipinas ka. Samantalang yung tropa mong isa nandun na sa ibang bansa. Di na malaman kung nasaan na naman ngayong araw na ito. Baka lumipad na naman yun pa ibang bansa. Baka nasa Antarctica na. Mahirap na agilapin yun. Ikaw nasa Pilipinas ka lang. Nako, ako sa'yo, unahan mo na sila. Mahirap na kung ikaw maunahan. Marami sila. Hot seat ka na ngayon. Ginigisa ka na ngayon. Unahan mo na sila. Alam mo naman ang utak ng mga Pilipino kung sino mas maraming nagsasabi laban sa'yo, yung paniniwalaan. Kahit man sa Korte Suprema, di ba, mga kababayan, mag-isa ka lang Tapos ayaw pa sila ikanta. Nako, ikanta mo na. Sir, unahan mo na. Total, nag-initiate ka na Yung video mo nung kahapon, kumbaga, lumalabas na binubuksan mo na ang susi. Wala. Paandarin mo na ang makina. Sige na, sir. Dalian mo na. Huwag mong sayangin ang panahon. Baka maunahan ka nila. Advice lang. Kung gusto mong makagante at ayaw mong suluhin mo yung kamalasan na darating para sa inyo, ikaw lang at tatamaan, ngayon pa lang, ikanta mo na sila. Para mailuto ko na itong 1 kilo kong popcorn. Ayos! So, hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.